March 29, 2025. Ito yung araw na matagal na naming inaantay sa loob ng 9 na buwan. Ang makikita na namin ang karagdagan sa aming pamilya. Dahil magmula pa naman noon ay wala na talaga akong ibang hinangad kung hindi ang magkaroon ng isang malawak na pamilya dahil nga napakaiksi lamang ng buhay at ito para sa akin yung pinakang mahalaga. Guys, magandang gabi sa inyo lahat at tignan nyo, ayan, padilim na. So, ngayong araw po ay araw ng Friday at ngayong araw yung punta namin ng hospital ni Commander. Ay, naka-ready na, Commander. Ito yung gamit niya, napakarami. Ito naman yung gamit ni Baby na napakarami. At ito yung sa akin. Yan, maliit lang. So, magkakarga kami ng gamit ni Rans. Kararating ko lang po at bumila ako ng mga pagkain ng aso kasi ang maiiwan dito si Rans, pero hindi para kay Rans yun. Siyempre, si Rans yung magbabantay dito sa mga aso. Magkarga na po tayo ng mga gamit para makapunta na kami kasi ang oras ay ayan, alas 6 na. So kailangan kasi 7 yung ano ni Commander dun, yung check-in sa hotel. Check-in sa hotel. Hindi yung ano niya, yung admit. Ayun. Sakay natin ito ibang mga. Ay! Lumabas! Grabe talaga si Polly. Yan, sarang muna magbabantay niyan. Tapos karga tayo ng gamit. Paggabi na. Dito ka na muna, Rans. Gagapatin ng susunod, magbra ka daw. Okay guys, pabiyahin na kami. At dahil mula dito sa Candelaria ay magbabiyahe pa kami papunta ng Lucena kasi doon nga yung hospital. So anong oras na? Dapat before 7 nandoon na kami. Hindi naman siya kalayuan, siguro mga 30 minutes nandoon naman na kami. Pero syempre ang sabi sa amin ay 7, so kailangan ay nandoon na tayo before 7. Okay, at si Rans na muna ang bahala dyan sa bahay. Kapag may kailangan tayo ay tatawag na lang tayo kay Rans. May service mo. At iniwan naman natin dun yung motor, hindi naman natin madadala. So yun ang purpose din nun kapag may motor talaga. So kapag may mga kailangan na runner o may mga kailangan ipasuyo tayo ay agad-agad ay makakapunta kapag may motor. So tara, samahan niyo kami sa biyahe natin ngayong gabi. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko ngayong gabi, pero basta ang alam ko lang ay masaya ako at excited ako sa panibagong blessing na ibinigay sa amin ng mahal na Panginoon. At natatakot din ako dahil nga critical na para ito kay Commander. Bakit kinakabahan ka? Hindi, excited lang. Yeah. Pero kagabi mo pa sinasabing ano. Parang naghahanap lang ako na ano. Na napapasok na naman sa OR. Manginginig-nginig na naman. Di kasi basta-basta yun. Maramdaman. Yeah. Yung truck pa lang na yung malaking karayom sa spinal cord mo. Oh. Grabe na yun. Pero saglit lang naman yun at wala man ako maramdaman agad dun. Yung ganun? Paano yun? Makakatulog ka o ano? Wala, hindi ako makakatulog. Ano naman? Ibig sabihin sa lahat ng operation mo sa 3 bata, gising ka? Gising. Oo, napagkwentuhan nga ako sa mga doktor. Ay, ganun? Hindi ko ata kaya yun. Baka ako kahit ako pinapatulog naimatay. Hindi, mas nakakatakot yung ano, yung itutulog mo. Bakit? Siyempre, mamaya di ka na magising. Kaya mas maganda gising ka, no? Oo. Saka lang, tsaka iniisip ko yung ano, yung si Baby kung siyempre paglabas niya ay okay siya, ganun. Yun yung inaabangan ko. At saka pag marunong din naman yung mga doktor kinikwento nila yung ano, di ba? Kinikwentuhan nila yung patient, ganun. Saka ka lang bawalan kung ano, kung ano na. Tapos na yung tiyan mo. Kasi bawal na magsalita, ano? Ibig sabihin ng tapos na kapag ganun. 30 minutes lang naman. 30 minutes lang operation. Mabilis lang pala, no? So ang galing lang talaga guys kasi tiniming namin talaga sa ano, birthday ni Marcos. So bukas ay birthday na ni Marcos, ano, Liit.
So, ka-birthday niya itong magiging kapatid niyang bunso. At every time na magse-celebrate silang dalawa, di tipid. 5 years old na si ano. Oh, tsaka ano, kapag may mga kanya-kanya na sila kasing pamilya, ano ba, yung dalawa, si Marcos Liet, tapos itong maging kapatid niya, kapag may pamilya na sila pare-parehas, hindi every time na may kaarawan sila, hindi nila makakalimutan ang isa't isa kasi maalala niya na birthday din ni Kuya, birthday din ni Bunso, ganda ganyan. So magkakaroon sila ng communication. Kung minsan sobrang busy tapos dumating yung kaarawan, di maaalala mo ano. Kasi minsan kahit na birthday, minsan di ba nakakalimutan natin. Pero kapag birthday natin at birthday din ng kapatid natin magkasabay, di ba? Posibleng makalimutan. So yun, maganda din at naisipan din ni Commander na isabay. Ano ba naisipan mo, ba't sasabay? Para tipid. Ilocana. Yun talaga yung reason. Puro katipiran yung iniisip. Tsaka ano, si Marcos Liet ay ano, sobrang excited na yun. Nung pagdating pa lang namin dito, hinahanap na niya yung kapatid niya kasi ang akala niya sa ospital na kami dediretso. So nasa na daw si baby brother niya, gusto niya na makita, ganito ganyan. Kaya ako ang mas excited ako, pero mas excited akong makita yung si Marcos na at saka yung mga kapatid niya na may kitang may bunso na silang kapatid, di ba? So, anong oras na dyan? Tanong mo dito? Anong oras na dyan? 6:33. 6:33? Okay, 6:33 na. So, dapat before 7 makarating na tayo. Wala naman masyadong traffic ngayon. Okay guys, dito na tayo sa hospital. Finally, babay na natin si Commander dito para makadiretso na siya kay Doc. Tayo hahanap pa tayo ng parkingan. Okay, so tara. Napakahirap po kasi mga kabayan ng parkingan dito. Talagang malaki yung hospital pero hindi enough para sa dami ng pasyente. At saka halos lahat kasi dito naka 4 wheels din yung mga ano, yung mga pasyente. Kaya hirap talaga sa parkingan. So excited na talaga ako at kinakabahan din ako para kay Commander kasi syempre medyo critical nga at kahit na sabi nga ni Commander, kahit na pang-apat na niya ito ay nandun pa din yung kaba kasi nga ay syempre dadaan ka pa din naman sa procedure na masasaktan ka, di ba? So dito na tayo sa parking area, hanap na tayo ng mapagpaparkingan natin. Alright, Doctor's Parking. Hanap tayo guys. Ito ay para sa doktor yata to. So ito madami naman. Dito pwede tayo sa gilid. Ayan. Okay. So nakahanap na ako ng park. Oops. Okay. Thanks God, safe yung travel. After 30 minutes, sakto, dito na tayo. At dito ko na muna siguro yung mga gamit kasi tingnan nyo, sobrang dami talaga guys. Sabi ko nga kay Commander, parang isang buwan na yata tayo dun titira sa hospital. So sana by Sunday makalabas na kami kasi yun yung sabi ng doktor, kapag okay na si Commander by Sunday makalabas na din kami. Gusto lang siguro ni Commander kaya ganyan kadami yung mga gamit kasi ayan o, dami niya no. Andun pa yung mga bag oh. Pati yan dito pa. Ayan, andyan pa. So gusto niya lang din siguro ay sigurado, di ba? Doon sa sure. In case kumbaga. So tara, baba na po tayo. Pasok na tayo dun sa hospital para masamahan natin si Commander doon. Nang mga oras na ito ay nasa admitting na ako. Inaasikaso ko na ang lahat-lahat para lang sa ganon ay makapahinga na rin si Commander. Hey. One down. Ha? One down. Ano? Nakabil tayo ng room dito. Oh, dito tayo. Gusto ko yung mura lang. Dun sa kabila naglilipat din yung iba kasi nga medyo maingay may nagkagawa doon. Kaya pinapalipat yung iba. Gusto ko yung mura lang. Oo.
Dito na kami at pero hindi pa dito yung room. Nililinisan pa daw. Pero ang galing lang dito, no? Kasi kapag may pahigain muna nila yung patient kagad. Kinuhanan ako ng dugo. Kinuhanan ka na? Oo. Dito sa akin, pwede naman. Painom daw sa aswang. Ako din kamuunan. Hindi na daw pwedeng sa'yo madumi na. Mananaot. Bali, dalawa kasi guys yung building dito. Dun sa kabila ay ang room dun ay umaabot ng 3.8 per day. So dito naman sa building na to na nire-recommend din sa amin ay 2.4 lang yung daily niya, di ba? So nagtatry kami mag-avail ng package para paano makalis tayo. Kasi with Ligate na din kasi si Commander, kaya yun, may pa yun, kung ma-avail natin yung package ay may possibility na magka-exist dun sa with Ligate, diba? Tama ba ako? Oo. Kaya pag sa camera may na galaw-galaw na ganun gawa ng ilaw siguro. Nasa ilaw yun. Relax. Relax, pero may kaba. Relax na relax. Ikaw na lang kay Ligate ko. Saan lalagiti sa akin yung butas ng puwet ko? Sasarahan nila. Pwede sa lalaki yun. Paano yun? Saran yung labasan ng sperm, ganun. Tatanggalin itlog. Yeah, kapon yun. Ayoko yun. Inagawa lang yung sa baboy, tsaka sa aso. Alam ko na kilala ako ni Commander na palabiro. Kaya ng mga oras na ito ay sinusubukan ko na patawanin muna siya para mawala ang kanyang kaba. Guys, dito na kami ngayon sa room. Parang nasa hotel ganun. Kasi may TV May TV. Tapos may ref. May ref. Tapos Baka may ref? may aircon din. Ayun, may ref yun. Baka may soft drinks dyan. Baka may soft drinks sa loob. Tingnan natin. So, yun nga lang. Ay sad to say. At yun lang yung nakakalungkot. Yung dito sa hospital. At dahil nga sa ganun na nangyari, ay wala, nakakalungkot. Pero okay lang, ayos lang yun. Kasi wala man tayong magagawa kung ganun nga yung nila, di ba? Kung ganun yung decision ng doktor, wala tayong magagawa dun. Yun na lang sundin natin. Ano? Ayos lang sa'yo? Ayos lang. Okay, so ang nangyari kasi guys, hindi kami daw pwede mag-avail ng package kasi dun sa package ay mag-aabot lang siya ng 100,000. Pero since hindi kami naka-avail nun, may possibility na umabot ng 180, ganyan, kasi with Ligate na si Commander, kaya hindi kami pinayagan doon. Pero wala tayong magagawa. Kung yun yung sabi doon ng doktor, di yun ang susundin na lang natin. Hindi naman natin pwedeng ipagpilitan o makapaghirap pa tayo. O basta ang mahalaga ay ma-deliver si baby ng maayos. Yun lang naman importante doon, no? Kasi yung safe si Commander, safe si baby, yun lang naman ang importante doon. So ayun, okay naman dito sa room. Kahit na dito yung mas lowest kumpara dun sa kabila, dito 2.5 kasi per day, dun nga sa kabila ay 3.8 yata. Pero maganda din naman, okay din naman. Wala naman, ang mahalaga yung walang kasama, no, sa room. Mas na yung walang kasama. Walang kasama, importante walang kasama sa room. Pwede ka naman manood ng Netflix, may aparador, di ba? Baka may laman yung aparador na yun. Malalabas muna ako, bibili ako ng pagkain kasi mamayang 1 bawal na si Commander. Ang oras na ngayon ay magte-10 na. So, konting oras na lang bawal na siyang kumain. Malalabas muna ako. Tapos kunin ko mga kumot mo. Oo, kumot yung natin. Okay, mga gamit. Okay, daling ko na lahat dito. Ayun, kumakain na kami. Ayan, bumili na lang kami sa labas ng mga silog. Ayan, tapsilog. At para makakain na si Commander. Tapos i-ready na din daw siya. Ayan, may mga nakalagay na nga ditong pad. Ayan, no? So nakuusap lang kami, nakakain muna siya, tapos yung mga pagkain bago i-prepare. Ayun. Bawal ka pa din ng matatamis. Bawal ka pa din. Eh? Bakit yan? Minum ka ng kalamansi juice. Kalamansi man yan.
Damihan mo na lang ng tubig, ano? May dala rin kami sariling blanket namin, guys. Para si Commander hindi lamigin. Kasi matindi daw sa panginginig kapag yung ramdam mo na lamig ka. Pag bumaba na yung anesthesia. So kaya nagdala kami ng blanket na makapal. At ayun. Mamaya lalabas ulit ako para kunin yung ibang mga gamit. Kasi yung nadala ko dito, ito pa lang. Yung kanya sa akin. Tapos yung pinag-i-editan natin. So yan pa lang yung dala ko. Baba ulit ako mamaya kaso lakas ng ulan sa labas. Hindi tapos nang maglinis kay Commander, tapos maraming pinilapan kasi may nabago. Tapos ano to? Ay underwear mo pala sa suotan ko pala si Commander. Wait lang, talikod ko muna yung camera. Yan, dyan ka muna. Yun, ganun lang kabilis. Tapos na agad. Nasuutan na kaagad. So by tomorrow, nabago ba yung oras? 6 o hindi? 7 AM pa rin. Okay, 7 AM pa rin yung operation niya. At kinuha natin yung mga gamit ni baby para bukas pagdala niya sa kanya dito ay suot niya na yung damit na bigay ng kanyang tita na si Des. Ayan, salamat ulit sa kanya. At excited na ako na makitang suot-suot niya yung damit na yan. So, at sana, yung sabi ko kanina, sana by Sunday makalabas na rin kami dito. Kasi feeling ko mas magiging malakas si Commander kapag nasa bahay siguro, no? Okay, so siguro kita-kita lang tayo tomorrow morning. Gising tayo ng mga alas 10. Tapos na pala yung operation ko. Baka sarap ng tulog ko dito. Tapos pagtingin ko dito, nandiyan na si baby. Hindi, syempre, gigising tayo ng maaga kasi doon tayo malapit sa operating room sa labas kasi may mga kailangan ganyan. So, dapat ando doon tayo. Sa totoo lang, noong una pa lang nung ipinanganak si Marcos Liit, ay sinabihan na kami ng mga doktor na medyo delikado na ang magpang-apat pa kay Commander. Pero dahil nga siguro, madalas na nakikita ko ni Commander o sinasabi ko na gusto ko pa sana magkaroon ng isa pang anak. Dahil alam kong alam ni Commander ang story ng aking buhay na ako ay mag-solo lamang, kaya't pinangarap ko noong pa man na magkaroon ng malaking pamilya. At ngayon nga ay magkakaroon na kami ng pang-apat na anak. At makalipas nga ang magdamag ay dumating na ngayon ang kukuha kay Commander para dalhin nga daw sa operating room. Sa totoo lang, walang masyadong tulog si Commander na mga oras na ito. At ang iniisip ko nga ay yung ibibigay niya na lakas o yung dapat na lakas niya bago siya operahan. Pero si Commander ay alam kong malakas ang loob at sanay na sa mga ganitong bagay. Kaya't ang sabi niya ay kaya daw niya ito. Gustuhin ko man sana na sumama sa loob ng operating room upang makadagdag sa lakas ni Commander, subalit hindi daw po pwede, kaya't dito na lamang ako mag-aantay sa labas. So guys, andun na si Commander sa operating room. Wala lang siya masyadong tulog talaga para sa kami. Kasi nga every time ay pumupunta ang nurse, so magigising kami. Kaya sana malakas si Commander. That your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me
halos makalipas lamang ang 30 minutos na aking pag-aantay, ay heto na. Ngayon guys, at okay na si Commander, dito na ulit sa room matapos yung oras na pagre-recover niya doon. So ito na si Commander, oh. Bawal pa lang siya magsalita. At ayun nga, medyo mabigat yung baby namin kasi nasa 3 kilo siya mahigit. So at least ay healthy at lahat ay okay naman lahat. So natutuwa nga yung mga nurse kasi ang galing agad niya daw dumede sa nanay. Ayan. At kita ko na agad kung sinong kamukha talaga. Ramdam mo na yung sakit. Yung? Napicturean ko yun. Napicturean ko yun. Dito ko mas nakikita ang sakripisyo ng mga babae para lamang maisilang ang kanilang mga anak. Talagang buwis buhay. Kaya't nagpapasalamat ako ng sobra kay Commander dahil nga sa huling pagkakataon ay napagbigyan niya pa yung kagustuhan ko o kahilingan ko na magkaroon pa ng isa pang anak. Kaya't kayong lahat sana na makakapanood nito ay respeto at igalang ninyo ng higit yung inyong mga magulang dahil buhay nila yung kanilang inilaan para lamang masilayan natin ang ganda ng mundo. Para sa akin ay wala nang iba pang masihigit pa sa biyaya na ibinibigay ng Panginoon, hindi ang materyal o anumang mga bagay, kung hindi ang pamilya. All the things I wanna say, and maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay, so there he goes. Was to hurt him, and I'm sorry I gave him this burden.